Magandang araw po sa inyo, Brother Eddie. Ang katanungan ko po, sino po ba ang gumawa kay Satanas o sa kasamaan? Bakit po may mga masasama sa mundo, may mga nananakit ng kapwa, kahit naman po ang ginawa ng Diyos ay puro kabutihan? Yun po ang katanungan ko. Basahin natin ang 1.31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng nilikha niya, narito napakabuti. Nang i-assess ng Diyos ang kanyang creation, ang state ng creation ay napakabuti. In English it says, "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day." So ang assessment ng Diyos ay napakabuti, very good. Walang masama na nilikha ang Diyos. Pero bakit nagkaroon ng masama? Si Satanas ba ay nilikha ng Diyos? Hindi. Ang nilikha ng Diyos, anghel. Pero si Satanas ang gumawa ng kasamaan sa kanyang sarili. Kasi minsan nagkaroon siya ng ambisyon. 14:12 ng Isayas. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. I will be like the Most High. Ang ambisyon ni Satanas, makipantay sa Diyos. I will be like the Most High. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Nagkaroon siya ng ambisyon. Kasi ginawa siyang isang makapangyarihang anghel eh. Maraming anghel eh. Merong mga anghel na tinatawag na kerubin, meron tinatawag na serafin, may tinatawag na mga anghel. Magkakaiba sila ng kategorya eh. Yung mga kerubin, matataas na uri ng anghel yon, makapangyarihan yon. Kumbaga sila yung namumuno sa mga anghel na ginawa ng Diyos, yung mga kerubin. Pero itong isang kerubin na ito, como mataas ang kapangyarihan niya, malaki siya sa kanyang sarili, akala niya, pwede na siyang makipantay sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng ambisyon na, I will be like the Most High. Ano nangyari? Basahin natin ang 28 ng Ezekiel. Ganito nakasulat sa 14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Yo, nakita ang kalikuan sa iyo. Saan nakita ng Diyos yung kalikuan dun sa kerubin na yon? Sa 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ayon. Ang iyong puso, ang wika, sabi ng Diyos, ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Alam mo kapatid, pag may kagandahan, pag may karangalan, pag may kayamanan, kahit nga tao nagmamataas eh. Nagyayabang, para bang he feels and she feels that she is above everybody else. Nangyari yun kay Satanas. Kaya, although wala namang nilikhang Satanas ang Diyos, kasi yung salitang Satanas, ang kahulugan nun sa Hebrew ay kaaway, arch-enemy, pinakamasamang kaaway, yung kahulugan ng Satanas. Si Satanas, naging Satanas o kaaway ng Diyos, siya ang may kagagawa na labanan niya ang Diyos dahil nagkaroon siya ng ambisyon. Ang Diyos hindi gumawa ng kasamaan. Kaya lang, mayroong nakakaramdam sa sarili niya na para bang kapareho na siya ng Diyos, makapangyarihan na rin siya. Ayun, lumaban siya para for the greed of power. Gusto niya kasi siya mamuno
Sabi dun sa Isayas, ako'y kay uupo sa bundok ng kapisanan. Meron kasing kapisanan ng mga anghel. Gusto niya siya ang tanghaling hari ng mga anghel. Labag sa kalooban ng Diyos yun. Kaya ibinalibag siya, pinahamak siya. Yun ang dahilan. Kaya mayroong masama at mayroong satanas. Hindi ginawa ng Diyos yun, kundi ginawa niya sa kanyang sarili sapagkat ang lahat ng ginawa ng Diyos na may kamalayan, those that were created by God with awareness, meron silang tinatawag na free will. We have our free will, gaya ng tao. Ang free will mo, pwede mong gamitin to obey God willingly, or you can use it also to disobey willingly. Doon nag-uumpisa ang masama. Sana naunawaan mo, kapatid.